this is Mommy Onyx. May magandang balita ako sa inyo dahil gumawa ako ng story compilation sa channel ni Mommy Onyx sa programang pinamagatang Ang Liham ng Nakaraan short story. At naway, hindi kayo magsasawang pakinggan o panoorin ito dahil meron kayong mapupulutang aral sa bawat story na aking inilabas o aking dinadrama o binigyan ng buhay ang bawat message o liham na ipinadala sa channel ni Mommy Onyx. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang compilation story na aking ginawa. Kaya sana magustuhan ninyo. Maraming salamat at mag-iwan lang po kayo ng comments sa comment section upang makita ko ang inyong reaction or komento tungkol sa story na aking inilabas sa compilation. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye. Dear Mommy Onyx, tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Mark na taga Wireless, Mandawi City, Cebu. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan, hayaan niyo po ako, Mommy Onyx, na batiin ang lahat ng iyong taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx. At naway, hindi nila ako husgahan sa nagawa ko. Oh, Cherry, ba't ngayon ka lang? Mark, huwag mo ko umpisan ha. Pagod ako. Kaya please lang. Oh, pagod ka nga. Pagod din naman ako, galing din ako sa trabaho. Pero, hindi ako umuwi ng ganitong oras. Anong oras na? 11:00 na ng gabi. May opisina pa ba ng ganitong oras? At, kumain ka na ba? Nag-overtime ako. Malamang, kumain na ako. At saka, kung nagduda ka na nanlalaki ako, ba't hindi ka pumunta sa trabahoan ko at bantayan mo ako doon? Cherry, bakit ganyan ka na magsalita? Ha? Anong problema mo sa akin? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magtrabaho. Dahil yung kita ko sa trabaho ay sapat na yun para sa ating dalawa. Gusto ko na magkaroon na tayo ng anak. Pero kung palagi kang ganyan, lagi kang late umuwi, wala ka ng time para sa akin. Wala na tayong time para sa isa't isa. Pwede ba, Mark? Hindi pa nga ako nakalayo dito sa pintuan. Sinisermonan mo na ako. Pwede ba? Gusto ko nang magpahinga. Pagod na pagod ako sa trabaho at ayaw ko nang maingay. Para kang babae putak ng putak. Diyan ka na nga. Cherry! Cherry! Aba, maaga ka yata dito ngayon sa talyer, pare Mark. Bakit parang tamlay na tamlay yung mukha mo? May problema ba? Medyo paring kanor. Yung asawa ko kasi, kung siya pa yung late umuwi, siya pa yung galit. Dalawa lang yung dahilan yan, pre. Either merong lalaki yung asawa mo, o na full out of love na siya sa'yo. Yan ang titingnan mo, pre. Minsan, magtingin ka rin sa mga gamit niya para malaman mo kung ano talagang dahilan ng kinaganyan ng asawa mo. Diba? Ganito gawin mo, pre. Lambingin mo. Ipagluto mo. Tingnan mo kung anong reaksyon niya. Tama. Anniversary pala namin bukas. Tama, ipagluto ko siya bukas. Nakalimutan ko yun. Baka yun ang ikay-nainis niya. Baka naisip niya na hindi ko naisip yung anniversary namin. Galing mo talaga, pre. Sige, tama. Malapit na ako matapos magluto. Matutuwa nito ang asawa ko.
Mahal na mahal ko talaga siya. Ayaw kong mawala siya sa akin. Kaya sana magustuhan niya to lahat. Paborito niya to eh. Ayan. Anong oras na? Mag-aalas 12 na. Ba't wala pang asawa ko? Hindi man lang tumawag. Baka na traffic lang. Hintayin ko lang siya dito. Hala, nakatulog pala ako sa kakahintay dito sa sofa. Sino yung naliligo? Anong oras na ba? Alas 2 ng madaling araw. Naliligo ang asawa ko. Nakatulog pala ako. Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ni paring Kanor na baka may iba yung asawa ko. Habang nasa banyo pa siya, titingnan ko yung bag niya. Tama. Baka sakaling may makita ako dito sa loob. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Mark, anong hinalukat mo dyan sa bag ko, ha? Bakit ka nakikialam sa bag ko? Sabihin mo nga, kung anong ibig sabihin nito? Ha? Kaya pala, Mark, ganyan ang trato mo sa akin. magpapaliwanag ako. Kasi may iba ka na lalaki. Haliparot ka. Halika dito. Mark ka. Paliwanag ako. Kaya pala, ayaw mo nang halos magpaghamit sa akin. Nakalimutan mo na yung responsibilidad mo bilang asawa ko. Tapos may pills ka pang dala-dala. Paliwanag Ha? ako. Haliparot kang babae ka. Puta ka. Sige, Huwag ka, Mark. maghiwalay na tayo simula ngayon. At kalimutan na natin ang isa't isa. Napaka-dumi mong babae. Mana. Mawa ka, Mark. Mag-usap kayong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Iniwan mo agad yung asawa mo ni hindi ka man lang nakinig sa eksplanasyon niya. Ha? Ay nakong bata ka. Huwag kang padalos-dalos sa iyong desisyon hanggat wala kang matibay na ebidensya. Huwag kang padalos-dalos. Baka nagkakamali ka sa iyong akala at sinaktan mo agad ang asawa mo, ha? Ay, kang bata ka. Nay, yung bag niya may pills, may kondom. Para saan na meron siyang gamit na ganun, ha, Nay? Hindi ko naman ginamit sa kanya ang ganun na mga bagay. Kasi ang pangarap ko na magkaroon kami ng anak. Tapos, may dala siyang pills at saka kondom sa bag niya. Ano pang ebidensya, Nay? Ano pa? Iniputan ako sa ulo ng lintik kong asawa. Nay. Ay, Mark, anak ko. Mark, huwag kang mag-alala. Papawiin ko ang lungkot mo. Alam mo naman na noon pa, mahal na kita, hindi ba? Kahit noong mga high school pa lang tayo. Ikaw na ang mahal na mahal ko. Kaya, ibigay ko sa'yo ang lahat. Makalimutan mo lang yung asawa mo. Mark. Salamat. Salamat, Jonah. Bakit? Mark, ba't ka huminto? Ha?
Magbihis ka, Jonah. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magkasala sa asawa ko. Magbihis ka. Puntahan ko din si Cherry sa kanyang opisina. Kakausapin ko siya at maghingi ako ng tama. Tama. Puntahan ko siya. Dito na ako sa parking lot ng building ng company na tinatrabahoan ni Cherry. Iiwan ko dito at puntahan ko siya sa opisina. Sandali. Si Cherry ang nasa loob ng kotse. May kahalikan siya. Tarantado. Ay, ano bang nangyari sa bata ka? Nakakagulat ka naman. Ayusin mo naman yung pagsarado ng pinto. Parang sisirain mo na. Saan ka ba galing, ha? Nay. May iba na si Cherry. Ang sakit. Ginawa ko ang lahat pa sa kanya, Nay. Pero niloko niya ako ng ganito. Nay. Ay, Mark. Gumising ka dyan. May bisita ka. Labasin mo muna. Sino ho, Nay? Ay, 6 na buwan na, ngayon pa nagpakita yung asawa mo. Sige na, labasin mo doon, kausapin mo. Mark, matatanggap mo pa ba ako? Wala na akong ibang mapuntahan, Mark. Buntis ka. I'm sorry, Mark. I'm sorry. Mami Annex, buong puso kong tinanggap si Cherry at ang batang nasa sinapupunan nito. Inako ko ito na parang tunay kong anak, Mami Annex, at kinalimutan ko ang mga nangyari at ginawa niya sa akin, Mami Annex. Hanggang dito na lang ang aking liham ng nakaraan short story, Mami Annex. Nagmamahal, Mark. Yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag po kayong makalimot sa pag-click like, subscribe, share, and comments upang lalago ng lalago ang channel ni Mami Annex at ma-provide ko sa inyo ang napakagandang story na aking ilalabas dito sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya susunod na po ang susunod na story. Eto na! Dear Mami Annex, bago ko po umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tagapakinig dito sa iyong programa, Mami Annex, sa ang liham ng nakaraan short story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Pidot na taga Lapu-Lapu City, Cebu. Oh my golly! Ang ganda naman ng babae paparating dito sa tindahan. Baka may bibilhin yan. Baka bagong dating yan dito. Ganda naman. Ha?
Hoy! Ay, nanay! Nanay ka dyan. Ano yung pinisilip-silip nyo dyan sa labas, ha? Eh, sabi ko sa'yo, mag-arrange ka ng mga itlog dito dahil paubos na. Sino ba yung sinisilip-silip mo? Ah, alis ka nga dyan nang makita ko din. Si nanay talaga. Ay, umalis ka nga dyan nang makita ko din. Ah, ay, aba, nakaganda nga ng batang ere. Ah, sige, pagsilbihan mo. Magandang umaga po. Nay Georgia, Pidot, pabili. Ay, si Donna pala, ere. Akala ko kung sinong magandang dalaga na paparating dito. Ang apo pala ito ni Nang Purang at ni Noy Basilio. Sige, Pidot. Ikaw nang bahala dyan. Ikaw pala yan, Donna. Akala ko kung sinong ibang dalaga na bagong salta dito sa baryo natin. Ikaw pala yan. Anong gusto mong bilhin? Ay, hindi naman ganun kaganda. Ito naman si Pidot. Palabiro ka talaga. Pabili nga ng sardinas at isang itlog. Totoo naman. Sige, bigyan kita ng ng sardinas at itlog. Ilagay ko lang dito sa plastic, ha? Para hindi mabasag. Ayusin ko ng ikalagay. Oh, ito na. Donna, pwede ba akong aakit ng ligaw mamayang gabi? Bayaran ko muna yung sardinas at saka itlog. Ito na oo nga pala. Pidot. Wala namang problema, Pidot, kung aakyat ka ng ligaw. Kaya lang, parang may paparating na malakas na ulan. Alam mo naman doon sa may bandang amin, sobrang liblib. Kaya, ikaw ang bahala. Wala namang problema sa akin. Sige. Sige. Pupunta ako sa iyo. Ulan? Ay sus, wala yung ulan. Pupunta ako mamayang gabi. Donna, salamat. Sige. Pidot, aalis na ako. Bye-bye. Yes! Ay, Pidot. Halika muna dito at magkumain ka muna. Kasi hindi maganda yung aakyat ng ligaw na walang kain. Baka magutuman ka doon. Sige na. Medyo matirik pa naman yung lugar nila Donna dahil nasa liblib talaga sila. Ano? Kain ka muna dito. Ay, huwag na hunay. Hindi pa naman ako nagugutom. At saka, hindi naman ako magtatagal doon kasi bibisita lang naman ako. Kaya, pag-uwi ko na lang, Nay, ha? Hindi pa naman ako gutom eh. Sige, Nay. Aalis na ako. Buti na lang at malapit-lapit na ako sa kanila pa ako naglalakad dito. Sobrang ang liblib ang bahay nila doon, ha? Pero, huwag maging akin na siya. Sa amin siya titira para malapit lang sa bayan. Konting tiis lang. Sigap. Kaya to. Para nagutom ako, ha? Sana kumain na ako bago umalis. Ay. Oh my God! Hala! Kumikidlat na. Kumukulog pa. Ang lakas. Buti na lang. Andito na ako kina Donna. Tao po. Donna. Hala, Pidot. Pasok. Masama ang panahon. Bakit ka pa pumunta dito? Di ba sabi ko sa'yo na akit ako ng ligaw? Kaya akit ako ng ligaw. Okay lang yan. Ulan at kulog lang yan. Wala yung problema. Ay, sino ba yan? Papasukin mo na dito. Malamig yung hangin na pumasok dito sa loob ng bahay. Donna, sino ba yan?
Si Pidot po, Lolo. Papasok ka na. Magandang gabi po, Lolo Basilio. Magandang gabi po, Lola Purang. Nandito ho ako para aakit ng ligaw sa apo ninyo na si Donna. Sige. Walang problema yan. Sige. Donna, nasaan ba yung maliit ko na palayok dito? Ito ho, Lolo. Ito ho yung palayok no na paglagyan nyo po ng problema po. Yan ho. Ay nako, Donna. Pagkatapos mo kasing hugasan, ilagay mo agad dito sa tabi ko nang alam mo naman na may hubak ako eh. Sige, entertainin mo yung bisita mo at dito kami sa kusina matutulog ng lola mo. Sige. Donna, pakainin mo muna yan si Pidot. Baka hindi pa yan kumain. Ang aga-aga niya pumunta dito. Pidot, meron kami ditong konting natirang sardinas at meron ding dalaban na sa palayok na kalagay. Kung magugutom ka, Donna, kung magugutom si Pidot, pakainin mo lang dito, nandito na sa ibabaw ng lamesa. Pidot? Lolo Basilio, hindi rin ako magtatagal kasi uwi din ako. Salamat na lang po. Pidot, masama ang panahon. Huwag kang nalang umuwi. Dito ka na lang matulog at bukas ka na umuwi. Baka matamaan ka ng kidlat dyan sa labas. Alam mo ba nung nakaraang linggo na masama din ang panahon, yung kalabaw ni Manang Poreng mo, abay, namatay dahil natamaan ng kidlat. Kaya ikaw, dito ka na matulog ha. Sige, punta na ako doon sa lolo mo. Sige, dito na kayo ha. Pidot, huwag ka na lang umuwi. Dito ka na lang matulog, sabi nila Lola at Lolo. Kasi masama talaga ang panahon. Ipaglatag na lang kita ng banig at saka ipagkabit ng kulambo. Okay lang ba sa iyo na dyan ka lang sa papag matulog? Sige. Dito ako matulog sa inyo. Sige, pero kailan mo kaya ako sasagutin? Pidot, pag-isipan ko muna. Sa ngayon, medyo masama talaga ang panahon at wala ding ilaw. Lampara lang yung ilaw natin. Mauubos na lang yung gas. Pag-usapan na lang natin yan ulit bukas. Sige, ipaglatag na kita ng banig ha? Sige. Maghihintay ako kung kailan mo ako sasagutin. Salamat. Sige. Hindi talaga ako makatulog. Kanina pa ako pabaling-baling dito sa higaan ko. Nagugutom ako. At saka, walang ilaw. Dahan-dahan akong pupunta sa kusina. Kakainin ko yung sinabi ni Lolo na may talaba at may sardinas silang natira. Ano yung naapakan ko? Nandito na ako sa kusina nila. Gagapang na lang ako. Ito. May nakapkap ako. Ito na yata yung talaba. Gutom na talaga ako. Okay na to, pangtapal sa gutom ko. Medyo maalat-alat pero okay na to. Sagdalit. Hugasan ko lang dito sa may... Dito mayroon silang tubig. Ayan. Itaob ko na lang to dito. Balik na ako sa higaan. Salamat naman. Umaga na pala. Uuwi na ako. Ay, Donna.
Nasaan na ba yung palayok na nilagay ko dito kagabi sa tabi ko? Ba't wala na dito? Ha? Lolo, nandyan lang yun yan. Hindi ko naman ginalaw. Ay naku, bata ka. Anong hindi mo ginanaw? Hinugasan mo nga at nilagay mo dito sa ibabaw ng lababo. Ay naku, sabi ko sa'yo, huwag mong pakialaman ito dahil ako lang ang gagawa niyo to. Huwag mong itapon dahil ako na ang magtapon. Ay naku, bata ka. Ha? Ano pala yung hinigop ko kaninang madaling araw? Hindi pala yung talaba? Mami Annex, agad akong umuwi sa amin at dumiretso sa aming tindahan at uminom ng isang plat ng tanduay na nagbaka sakaling maisuka ko lahat kung ano man yung hinigop ko sa madaling araw na iyon. At lumipas ang ilang mga buwan, Mami Annex, naging kami ni Donna at nagpakasal at nabiyayaan kami ng isang anak na hanggang ngayon ay magkasama pa rin kaming masaya, subalit hindi niya nalalaman ang lihim na iyon, Mami Annex. Hanggang dito na lang ang aking liham ng nakaraan. Nagmamahal, Pidot. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya susunod na po ang susunod na story. Eto na! Dear Mami Annex, tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na John na taga General Santos. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, Mami Annex, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tagapakinig ng iyong programa sa ang liham ng nakaraan short story. Umpisahan ko po, Mami Annex, ang aking liham ng nakaraan short story na hindi ko po makakalimutan noong ipinapanganak po ng aking asawa ang aming unang anak, Mami Annex. Push, Mommy. Push. Okay? I will count into 3. 1, 2, 3. Push. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mahal ko. Kaya mo yan. Alang-alang sa anak natin, kayanin mo. Sige, iri ka pa. Sige pa. One more push. One more push. Almost there. Push. Babe, go. Kaya mo yan. Babe, nakakaraos ka na, mahal. Congratulations. It's a boy. Nurse, Doc, anong nangyari sa asawa ko? Oh, please, Mr. Guzman, kindly step out of this room. Kinakabahan ako. Ano kayang nangyari sa asawa ko? Lumabas na ang doktor. Doc, kumusta ho ang asawa ko? I'm sorry, Mr. Guzman. We did our best, but she did not make it. Baby, alam ko, namumulila ka rin sa nanay mo dahil namumulila din ako. Pero tulungan mo naman ako, manahimik ka na. Paano ba kita patatahimikin? Ayaw mo naman gamitin. Sige na, anak. Salamat, Doc. Napatulog mo rin yung bata. Akala ko kasi may sakit na siya. Alis na ho kami. Don't worry. If you need anything, just come here into the hospital and I will teach you how to do and to deal with the kids or with the baby. Alright? Salamat po, Doc.
Salamat po talaga. John? John? Oh, John! Hi! Kumusta ka na? Carlota? Is that you? Wow! Okay lang naman ako. You look amazing. Oh, thank you. Naalala mo pa pala ako, yung binubuli mo lagi nung high school. Kasi alam mo, crush kita. Oh my God. But you still look handsome. Oh, may baby ka na. May asawa ka na pala. Ay, sayang naman. Alam mo, hindi ka talaga nawala sa isipan ko. Hanggang ngayon. Sorry about that. Sa kabataan lang yun, kaya ganun. Pero ngayon, I'm changed. Maaari ba kitang maimbita sa bahay? Tulog kasi yung anak ko. Tara? O kung okay lang sa'yo. Ha? Sure. Why not? Halika. Pasok ka. Nandyan bang asawa mo sa loob? Sige, papasok ako. Dito lang muna tayo sa sala. Ilagay ko lang yung bata sa crib niya kasi mahimbing yung pagkatulog niya. Mahirap pa naman ito patulugin. Diyan ka muna ha. Pasensya. Carlota? Anong ginagawa mo? Pasensya ka na ha. Nangialam na ako sa iyong mga gamit. Kasi ang kalat ng bahay mo. Parang isang taong hindi mo nilinisan. Ang dumi, kaya nilinis ko na lang. Huwag kang mahiya sa akin. Ay sanay akong maglinis ng bahay. Kaya, nasaan ba kasi asawa mo? Grabe naman, parang ang tagal na walang tumira dito. Okay lang ba kayo? Sorry ha. Inimbita pa kita dito sa bahay. Hindi kita inimbita dito sa bahay para maglinis. Lilinisin ko rin yan. Kumain ka na ba? John? I know na ngayon lang tayo nagkitang muli since nag-graduate tayo ng high school. Pero wala pa rin pagbabago sa akin. Ako pa lang yung kaibigan mong makulit noon. Pero kilala kita. Okay ka lang ba? Bakit parang may kalungkutan dyan sa sulok ng mga mata mo? Magkwento ka sa akin. Sige na. Carlota? Kakamatay lang kasi ng asawa ko nung nakaraang buwan. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko nga alam kung paano ko alagaan yung anak namin. Kung nandito lang sana ang asawa ko, hindi ako magkaganito. Oh, John. I'm sorry to hear that. Pero, John, mahal pa rin kita mula noon at hanggang ngayon hindi yun nagbabago. Handa akong tumulong at handa akong magpakananay sa anak mo. Tulungan kita. Tutulungan ko kayo ng anak mo. John. Carlota. Salamat. Oh, John. I love you. Salamat. Juan Carlos, baby, come here. Magpaalam ka na sa papa mo. Papasok na siya sa trabaho. Babe? Yes, babe. 5 taon na pala tayo.
Mamasyal naman tayo mamaya. Pag uwi ko galing sa trabaho, sama natin si baby. Papa, sama na lang ako sa'yo, Papa. Huwag mo ako iwan dito. Sige na, Papa. Anak, hindi pwede. May trabaho ang papa mo. Pag sasama ka, baka madisgrasya ka doon sa site. Alam mo naman yung trabaho ng papa mo, di ba? Papa, gusto ko sumama sa'yo. Gusto ko makita yung site. Juan Carlos, mamaya na lang pagbalik ng papa mo. Kasi mamamasyal naman tayo, di ba? Sige po. Opo. Nasya, sige. Malit na si papa. Babe, ikaw na bahala kay Juan Carlos, ha? Salamat talaga. I love you so much. I love you too, babe. Sobrang pagod ako. Sakit ng katawan ko. Nasaan na kaya yung mag-ina ko? Hindi ko sila nakita doon sa may balcony. Pasok ako doon sa may sala. Nasaan kaya sila? Juan Carlos, wag na wag kang pumasok sa kwarto ko, ha? Baka paglaruan mo yung makeup ko, ang mahal-mahal pa naman nun. At saka, doon ka sa kwarto mo maglaro. Wag dito, ayokong maglinis ng kalat. Okay? Opo. Pero gusto ko pong mag-color ng drawing ko po. Ubos na po yung pangkulay. Basta, huwag mo akong disturbuhin. Nasusuka ako. Sige na, Juan Carlos, umalis ka. Umalis ka sa harapan ko. Mama, okay lang po ba kayo? Ano nangyari sa'yo po, Mama? Mama? Di ko alam. Nasisigmura ako. Mahal, okay ka lang ba, babe? Ha? May problema. Anong nangyari sa'yo? Anong naramdaman mo? Mahal, babe, andyan ka na pala. Hindi ko alam. Masama yung pakiramdam ko. Kailangan ko pumunta ng ospital. Hindi ko alam kung bakit parang gustong bumaliktad yung sikmura ko. Okay lang po ba kayo, Mama? Babe. You got nothing to worry. Your wife is 3 months pregnant. Congratulations. Narinig mo yun? Maging mami na Mahal? ulit ako. Juan Carlos, narinig mo Maging yun? tatay na ulit ako. Oh my God. I Juan love Carlos, you, maging mahal. kuya ka na. Mami Onyx, sa ngayon, malalaki na ang aming 2 anak ni Carlota, Mami Onyx, at hindi pa rin nagmamaliw ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Hanggang dito na lang, Mami Onyx, ang aking liham ng nakaraan short story, Nagmamahal, John. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa channel ni Mami Onyx sa programang pinamagatang Ang Liham ng Nakaraan Short Story Compilation. Sana meron pa kayong natutunan at nagustuhan niyo po ang ating programang ito. At maraming salamat sa inyong presensya, sa inyong mga komento at pagmamahal kay Mami Onyx, lalo na sa kanyang programang pinamagatang Ang Liham ng Nakaraan. God bless po sa inyong lahat at hintayin po natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story Compilation. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!